Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Salamat sa Diyos. Muli tayo po ay nagkita-kita o nagkikita-kita ngayon at meron po tayong gawain na tinatawag na CLC. Ano po? At ang July CLC worship service po natin ngayon ay naka-online na kung saan tayo po ay nagdiriwang ng 3rd year anniversary. Praise the Lord. Ano po? Sa gawain po ng CLC Malolos Network. Nakakatatlong taon na po pala tayo na nagdiriwang katulad po nito, Diyos. Purihin ang Panginoong Diyos sa bagay po na iyon. At salamat po sa ating pong mga kapastoran, nakasama po dito, at maging sa ating pong pastor leader, Pastor Bernie Nicodemus at Pastora Lota. Salamat sa inyo pong mga buhay na nagpapagamit upang manatili po ang gawain katulad ng CLC Malolos Network. Pagpalain pa po kayo ng Panginoong Diyos. At sa lahat po ng mga pastors na po nakabilang po sa Malolos Network, G12 Network, ay binabati ko rin po kayo ng isang maligayang anibersaryo nating lahat. Na po, ika-3 anibersaryo, purihin ng Diyos. At nagpapatuloy po ang gawain katulad nito. At alam ko po marami ng mga magagandang bagay na nangyari po sa ating lahat, sa mga iglesia ng Malolos Network. At sa lahat po ng iyan, ang Diyos po ang ating mapapurihan. Ngayon pong gabi ay ako po ang naiturong tagapagsalita po ninyo. Ano po? At ang dalangin ko po, ang lahat ay mapagpala sa maikling mensahe na pag-aaralan po natin ngayon. Tayo po ay sumaglit na manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming nagtitiwala, umaasa sa iyo. At patuloy din po ang aming pagsamba sa iyo. Ikaw ang Diyos, Panginoon, naming lahat, noon, ngayon at bukas. Di Alpha and Omega. Salamat po, Diyos. At sa oras pong ito, sa aming pagtitipon, dito po sa CLC Malolos Network, ikaw po ang aming pararangalan, ikaw po ang aming luluwalhatiin. Ang dalangin ko po, sa panggitan ng mga salitang maihahayag, ikaw lamang po ang maipahayag. Itago mo po ang iyong lingkod sa likod ng iyong krus. At si Jesucristo lang po ang mapahayag, Diyos, sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po aking dalangin. Amen, amen. Sige po, tayo po ay dumako sa ating pong pag-aaralan. Pinamagatan ko po itong wholeness. Yan, yun po yung bigay po sa aking topic upang i-discuss po o upang pag-aralan natin ngayong gabi. Ano po ba ang salitang wholeness? Ano po? Ang wholeness, meron pong katulad na kahulugan sa ibang English na completeness, fullness, totality, wellness. O sa Tagalog na lang po, kabuuan. Ano po? Wholeness ng ating pong buhay, kabuuan ng ating buhay para sa Panginoon. Na po, buo, walang pira-piraso. Ang lahat ng area ng life natin ay sa Diyos. Sabi, wellness covers all areas of our life, of all our being. For God, para po sa Diyos. Na po, amen po ba? Minsan po nanalangin po si Juan ng ganito, ano po, doon sa 3 John verse 2 o Ikatlong Juan, talatang 2, may pinanalangin po siya si Gayo. Ang sabi niya po ay ganito, mahal kong kaibigan, dinadalangin ko na ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan, ang iyong kalusugan, ang iyong pangatawan, gaya ng iyong spiritual na buhay. O gaya ng iyong buhay spiritual. Ano po yung prayer ni Juan doon sa kanyang kaibigan? The wholeness of one's life, yung kabuuan. Alam niyo po, yung kabuuan po ng tao, di po ba meron tayong spirit, soul, and body. It covers all. These 3 composition po ng nating mga tao. Do po. So, dito po meron tinatawag na our spiritual life, which is number 1, our physical life, and our relational life. Meron po isang talata sa Bible, o isang chapter po sa Bible, sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 1 to 11. Ito pong wholeness na pinag-uusapan pa natin kanina pa ay
kinover po ni Paul towards Thessalonians, the Thessalonian church. Ganito po ang kanyang sabi. Una po, aralin po natin, ano po? Sabi, holiness covers our spiritual life, yung ating spiritualidad. No? Kapatid, kamusta na ang ating spiritual life? Ngayong nagdaang pandemic, umayos po ba ang ating mga spiritualidad? Nag-alab pa po ba ang ating pag-ibig sa Panginoon o ang paghahanap natin sa Diyos? O nanlamig? Dalawang bagay lang po, ano? At ang dalangin ko po, ang lahat po ay lalo pang nagkaroon po ng alab ng kanya pong puso na naghahanap sa Diyos at nasasabik no po na muling dumating yung pagkakataon na tayo po ay magsasama-sama muli sa pagsamba. No po? How is your spiritual life? Kamusta ka na, kapatid? Kamusta ang iyong spiritualidad? No? So, tingnan po natin sa unang Thessalonica, verse 3. No po? Basahin ko po. Kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Verse 4, sabi, dapat maging banal at marangal ang paikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa o sa kanyang asawa. Na po, yung verse 4 ay may patungkol na doon po sa kanyang asawa. No? Ito daw po ay dapat na maging banal. So ano po ang paalala nito pong si Paul dito po sa mga Thessalonica? Una po, sabi, dapat ay maging banal. So yung spiritual life po natin, yung buhay nating spiritual, it must be holy and always be holy unto God. Seeking always the will of God in your life. No po? Mabuti po ba yun? Doon tayo tinawag ng Panginoon to become holy. No po? Sabi niya, I am holy and you should be holy. Sabi, ako'y banal. Kaya nga, dapat din kayo ay maging banal. Amen? Sabi po ng ating Diyos. Ngayon po, ito po tayo. No, muli pong nangangamusta ang inyong mga pastor. Kamusta ka na, kapatid? Kamusta na ang iyong buhay-buhay? Kamusta na ang iyong spiritualidad? No, muli, babalik po tayo sa face-to-face, physical worship. I pray, ang dalangin ko po, ang lahat ay excited ulit. Amen? Excited po ba yung katabi mo na muli several weeks from now, babalik na tayo sa totoong pagsamba na kung saan sama-sama ulit tayo magpupuri sa Diyos. Now, of course, yung atin na mga ginawang mga pagsamba ay totoo rin. Subalit, alam niyo po, iba rin po talaga yung makasamba sa kanyang bahay-sambahan. Yun po kasi ang kalooban ni Lord sa atin, ano po, na tayo ay magsasama-sama once in a while, one day a week to worship the only true and living God. Amen? So, purihin po ang Diyos. Spiritual life. Pangalawa po ay yung ating tinatawag na physical life. Ano po? Pangalawang pangangamusta. Kamusta ka na, kapatid? Kamusta na ang iyong kalusugan? Ikaw ba'y tumaba nitong nakaraang ECQ? O ikaw ba ay namuti dahil hindi ka nakalalabas ng bahay? Kamusta ka na, kapatid? Kamusta na ang iyong physical life? Nawa, no, ang dalahin ko po, wag nating kakalimutan ang ating pong mga physical na pangatawan. Ingatan, wag abusuhin. Kasi ito po yung isang bagay na mahalaga. Paano po tayo makapaglilingkod sa Diyos kung tayo po ay mahihina? Kung tayo po ay hindi ayos ang ating mga pangatawan. No, kaya yung prayer ni John kay kaibigang Gayo, gano'n na lang Sabi niya, nawa ang iyong kapangatawan o ikaw ay nasa maayos na pangatawan at maayos na kalusugan. Ano po? Kamusta ka na, kapatid? Maayos ba ang iyong kalusugan? No? Hindi ba inaabuso? Sa sobrang pagod, puyat. Alam niyo po, salamat sa Diyos kasi ngayon pong nakaraang for the past 3 months, ipinahinga po tayo ni Lord. Napahinga po ba ang lahat? And lahat po ay, yung iba nga po, nasawa na rin sa pahinga, no po, sa loob ng bahay. No, sabi,
sobrang pahinga na. No, at di na mailaan kung saan iikot sa loob ng bahay kasi kung hindi kakain, mauupo, matutulog, magpapahinga. No? At salamat sa Diyos, matatapos na po yan. O tapos na po yan sapagkat unti-unti binabalik na po tayo sa dati nating mga ginagawa. At nawa sa pagbalik po natin po, ay maging mas mabuti pa kaysa dati ang ating pong maging kalagayang pisikal. Dito po sa verse 1, ang sabi ni Paul, pagbutihin niyo ang pamumuhay. No? Physical life. Sabi, pagbutihin niyo ang inyong mga pamumuhay. Tatalon lang po ako ng isang malaking talon. Sa verse 11, sabi po doon, maghanap buhay. Physical life. No, kasama po pala 'yon. No? Sabi, kaya nga, mga kapatid, isa pang bagay ang pinapakiusap namin at pinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus, sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon, sangayon sa inyong natutunan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Isa na namang panalangin, this time kay Paul, ang sabi, sana'y lalo nyo pang pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon. No? Kung mabuti na dati, pagbutihin pa natin ngayon. Amen po? So, yan po ang ating mga paalala mula kay Pablo. Kamusta ang ating mga pangatawan? Sabi, sana'y maayos tayong namumuhay. Physically, no, wag kakalimutan na itong ating katawan ay nangangailangan din ng mga, of course, nangangailangan ng maayos at mahusay na hanap buhay, no? At maayos din at mahusay na pamahinga. That's the reason. Alam niyo po, nakita ko po isang dahilan din po na ibinigay ng Diyos ang Sunday rest, no po, upang yung katawan pala natin ay magkaroon ng maayos na pahinga. No po, nakita niyo po yung wholeness na nais ng Diyos sa atin. Di niya po tayo kinalimutan ipahinga ang ating pangatawan once in a while, no po, ng ating pong masipag na paggawa o masipag na paghahanap buhay. Hindi natin nakakalimutan na ayusin po ang ating mga kalusugan. Huwag nating aabusuhin. Saan po ba naaabuso? Sobrang pagod, sobrang puyat, yung mga pagkain po na sobra-sobra. Sabi, ang lahat ng sobra ay, ang mga bagay ay hindi masama, pero kung ito'y sobra, doon nagkakaroon ng hindi mabuti, no? O nagiging masama. No? Sobra sa asukal, sobra sa taba, yung mga ganyan. Lahat daw po ng sobra ay yun ang nakasasama, no, po, sa ating mga kalusugan. So, iwasan ang pag-abuso sa katawang ito na pinagkatiwala sa atin ni Lord. Amen po? Ito po yung katawang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya po pala isang bagay din na ang banal na spirito ay nanahan o nanirahan dito sa katawan na ito. Ang sabi, itong katawan na ito ay pinananahanan ng banal na spirito ng Diyos. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Kaya ba't natin hindi iaayos o hindi ilalagay sa maayos na pangangalaga? Dito po nananahan ang banal na spirito. Kaya po, sabi ng iba, ang dami daw bawal sa ating pong pananampalataya. No, ayoko eka dyan. Ang daming bawal dyan. Pero actually, hindi bawal. Kundi, hindi na natin kailangan. Amen? At saka yung mga pag-aabuso sa pangatawan ay hindi niloob o hindi kalooban ng Diyos sa ating pong mga buhay. Isa pa pong bagay sa verse 11. Sabi, maghanap buhay ng tapat at kahusayan. Maghanap buhay ng ayos, tapat at may kahusayan. So isang bagay po pala kasama doon sa wholeness na binabanggit po ng Diyos sa atin, ano po, yung kabuuan ng ating pong buhay. Sabi, it covers all areas of our life and one area is our work. Ano po? Ibig sabihin, kung tayo daw po ay naghahanap buhay, gawin natin ng mahusay at may katapatan. Amen. So kung ginagawa mo na lang din, gawin mo na raw ng mahusay. Ano po? Kung ito ang trabaho mo, gawin mo ng mahusay. Alam niyo po,
ang Lord na rin ang magbibigay sa atin ng mga promotion kapag ka nakita na ang ating mga gawa ay mahuhusay. Di po ba? Di po ba yung mga boss ng sanlibutan, kapag ka nakita yung isang manggagawa niya ay mahusay na ginagawa ang kanyang hanap buhay, anong ginagawa? Pinopromote. Ano po? Ganon din po pala ang Lord sa atin. Kapag ka pinag-uusayan natin ang ating mga ginagawa, and that is one area of our physical life, no, the Lord will give us favor, promotion. Ano, sino po gusto rin ma-promote? Yan, husayan po natin. Sabihin mo sa katabi mo, husayan mo raw kapatid. Yan. Amen. Nagsalita po ba? Praise God. Pangatlo po at panghuli ay yung relational life. Relational life. Ano po yung relational life? Yun daw pong pakitungo natin sa ibang mga tao. Pwede yung pakitungo mo sa mahal mo sa buhay. O kanina binanggit po, unang-una sa asawa, di po ba? O yan ay pakikitungo ng maayos sa mga kapatid, sa laman, o maging mga kapatid sa iglesia. O maaaring kapitbahay. O hindi natin kapatiran, pero kapwa. Yan po yan, relational life. Again, kapatid, kamusta ang iyong relational life? Kamusta ang ating paikipagkapwa? Kamusta ang ating paikitungo sa ibang mga tao? Mabuti po ba tayong patotoo? Purihin ang Diyos kapag ang buhay natin ay mabuting patotoo sa iba. Yung sila mismo ang magsasabi, magpapatotoo na, itong tao na ito, walang masamang tinapay dyan. Napakabuti, napakabait. Ipinamumuhay ang kanyang pananampalataya. Di po ba ang gandang encouragement nun, kapag ka nakakarinig po tayo ng ganyang mga patotoo ng ibang tao para sa atin. Hindi na tayo ang nagsalita. Sila na ang nagsasalita para sa atin sa kapurihan ng Diyos. Amen? Praise God. Ano po? Relational life. Verse 4, 1 Thessalonians chapter 4, verse 4, maging banal at maging marangal ang inyong paikitungo sa inyong asawa. Una po, asawa ka agad. Verse 6, huwag ninyong gawa ng masama at dayain ang inyong kapatid. Kapatid. Sa pag sinabing kapatid, pwedeng kapatid sa laman o kapatid sa iglesia, kapatiran, o pwedeng iyan ay kapwa. Kapwa tao natin. Magmahalan bilang magkakapatid, verse 9. Magmahalan bilang magkakapatid. Verse 11, ano sabi? Pagsikapang mamuhay ng tahimik, pag-ukulang pansin ang sariling gawain, hindi ang iba. Ulitin ko po, verse 11. Pagsikapang mamuhay ng tahimik, pag-ukulang pansin ang sariling gawain at hindi ang iba. Sabi po sa English mind your own business. Dito po pala kinuha yun, ano po? Di po ba may quotation tayo ng ganoon? Can you please mind your own business? Dito po pala kinuha yun. 1 Thessalonians chapter 4, verse 11. So, ano po ibig sabihin? Huwag makialam. Ayan, mga nangingialam ng buhay ng may buhay. O kaya, huwag, kundi tayo ay dapat na magmalasakit. Magkaiba po kasi yun Di po ba? Sa nakikialam, kumpara sa nagmamalasakit, magkaiba yun. Po? May buting dulot kapag tayo ay nagmamalasakit sa kapwa natin, sa kapatid o sa kapatiran. Ano pa? O huwag mag-practice na mga mag-chismis o magsalita ng laban sa ibang tao o manirang puri. May batas po dyan. Libel po ang tawag dyan. Ano po? Or mga malisyosong usapin. Iwasan po natin. Ano po? Sabi ni Paul, would you mind your own business? Ano po? So, sabi, yun po yung mga paalala sa atin patungkol po sa kabuuan, wholeness ng ating pong buhay. Ano nga po ulit? Spiritual life, physical life, and our relational life. Alam niyo po, sa Bible, meron pong isang word. And that word is a name of God. Also a name of God. Ano po? The word shalom. Ano po? Shalom. The word shalom. Basahin ko po sabi rito, is a Hebrew word meaning peace, harmony,
wholeness, completeness, prosperity, welfare, and quietness. Ano po? Shalom. Alam ko po, narinig nyo na yung shalom eh. And most of us knows na yung shalom, ang ibig sabihin ay peace. Hindi lang po pala peace. No, ang dami pang nakapaloob doon sa word na Hebrew word ng shalom. And it covers no po yung pong mga magagandang bagay para sa atin ikabubuti. No po, shalom. No po. Sometimes it is also used as greetings, no po, parang hello or goodbye. Yun po yung shalom. No po. So, ang ganda po pala ng word na shalom, ano po? Parang you are literally saying na ganito po, may you be full of well-being. Or, ganito po, may health and prosperity be unto you. Parang it is a short and simple prayer, no po, na kapag ka sinabi para sa iyo, nakapaloob na lahat. Pag sinabing, shalom, brother, or shalom, everyone, yun po yung a small word or a short word of prayer na nakapaloob na po ang lahat-lahat no po para po sa atin. No po? So, yun po yung tinatawag na greetings ng mga Hudyo. No po yung word na iyon. And isa pang bagay, ang Diyos po, ang Diyos ng kapayapaan, di po ba? He is the God of peace. No po? And His one name is Shalom. No po? Jehovah Shalom. God of peace. No po, na kapag ka, parang small whisper of prayer or a wish. No po, na kapag ka sinabi sa iyo, everything will be fine, will be okay. Ano po? At pagka sinabi pala yun sa iyo, receive mo lang. Amen? Receive mo lang. So, the biblical concept of shalom is very powerful in the sense that it is a name of God. No po? It is, ang sinasabi po noon ay, God cares about your well-being, my well-being, our well-being. No po? As a person, as a child of God. No po? Yun po pala yung shalom. Ang ganda po, ano? Sabi, ito daw po ay nabanggit ng 250 times in the Old Testament. So pagka ganun karami, ibig sabihin ay ang salitang ito ay ganda, napakabuting gamitin natin bilang mga magkakapatid. Ano po? Pinapractice ko na nga po itong gamitin palagi po every time na ending po ng aming pong mga gawain. Ganun po, ano? Shalom everyone. No, parang a short word but it gives you a lot of good things no po sa iyo pong buhay. So, bigyan ko po kayo ng isang example. Doon po sa Numbers chapter 6, 23 to 26. Ang sabi po dito, speak to Aaron and to his sons, saying, speak, no? Speak, ibig sabihin mo. Thus, you shall bless the sons of Israel. You shall say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance on you and give you peace. And give you peace. Sinabi daw po yan kay Aaron noong panahon na sila po ay nandun po sa isang lugar na kung saan makikipaglaban. No po, moving forward to the promised land. No po, moving forward, pero hindi pa po sila nakarating doon. Hindi sila nakarating. Pero that was the time na kung saan ay meron silang mga labanan. Meron silang mga paikidigma. So parang ironic na this word ay pasabi doon kay Aaron, but in the fact, by the fact na sila po ay dumadaan po sa mga paikipaglaban sa kanila pong mga kaaway. No po? So, ibig sabihin,
hindi po, peace does not mean is with the absence of war. Ako po ba? Hindi daw po ibig sabihin na wala pong gulo, walang digmaan. No po? But, sabi, it is referring to an inner peace and completeness brought on by sharing His countenance and His protection. Sabi, ang ibig sabihin daw po pala ay complete peace. Sa kabila daw po ng magulong sanlibutan, kumpleto ang kapayapaan natin mula sa Diyos dahil alam natin, we are assured of His countenance, His face shining on us, His glory shining on us whatever happens. Ano man po ang gulong nangyayari sa ating paligid, no po, the Lord, we are assured of God's protection, God's favor, God's countenance. Yung countenance po ni Lord, laging nakangiti po sa atin at in favor of us. Amen? So, yun po daw po pala ang ibig sabihin ng shalom. No po? In the Old Testament, shalom. Kaya po mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo ngayon, shalom. Shalom. Purihin ang Diyos. So, ito po pala. Every time na gagamitin natin ang word na shalom, we are praying for the person to receive His well-being, His goodness, na po, the wholeness from God, yung kabuuan po na nagmumula, walang iba kundi sa Diyos. And that covers all area of our life. Amen? So, purihin ng Diyos, ano po? So, nandyan po yung area ng spirituality, area ng physical life, a healthy life, no po, na kapag ka po tayo healthy, we are able to do things for the Lord, for our family, no po, and lahat po ng mga responsibility na mayroon po tayo. Ano pa po, our work, the ministry, no po, na nakapaglilingkod po tayo sa Panginoon, and our relational life is ano po, maganda, mabuti. Tayo po ay nagiging testimony sa harapan po ng maraming mga tao nakatingin po sa atin. And another area is as important, no po, sa iba ay yung tinatawag na area ng finances po natin. No, kailangan ay nandun din po sa tinatawag na it is well, no, mabuti. So purihin ng Diyos, everything must receive wellness from the Lord our God. Our wholeness, amen, covers all areas of our life. No po, yung wholeness na galing po sa Diyos. Amen po ba? So, purihin ng Diyos. And ang dalangin ko po, katulad po ng dalangin ni Juan, doon po sa kanyang kaibigan. Ang lahat ay nasa mabuting kalagayan, maayos na pangatawan at kalusugan, gaya ng iyo pong espiritual na buhay. Purihin ng Diyos sa gabing ito, tayo po ay mananalangin. Napagpala po ba ang lahat? Amen. Ano po? So, purihin ng Diyos. Comment lang po diyan na amen, amen, amen. So tayo po ay mananalangin. I am praying for you. Shalom. Shalom. Purihin ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Praise God. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa ibinigay mo pong pinag-aralan po namin ngayong gabi. Our wholeness, our completeness, totality of our life, Lord God. Our fullness in you. Lord, salamat sapagkat pinahalagahan mo kami. At lahat po ng area ng buhay po namin. Our spirituality, our physical life, our relational life, and everything that falls under in it, Lord God. Mga paalala, O Diyos, na patuloy mong binibigay po sa amin to live a life in your fullness, O God. Salamat po. Pagpalain mo po ang iyong mga anak na nakarinig, nanood, at natuto, nag-aral, O Diyos, sa mga salitang ito. Pagpalain mo po sila. Shalom to everyone, Lord God, who hears the word and do it. Salamat po, Panginoong Diyos. Purihin ka sa gabing ito. Abutin mo po ang may mga pangailangan. Abutin mo po ang mga nagugulumihanan. Abutin mo po ang mga wala sa kapayapaan. Dalhin mo po sila sa iyo pong kapayapaan, O Diyos, katulad po ng salitang shalom. O, salamat po, O Diyos. Ang dalangin ko po, Diyos, sino man po ang may sakit, sa amin pong kalagitnaan, nanonood man sa oras nito, abutin mo po siya, O Diyos. Hipuin mo, Lord, ng iyong mapagpalang kamay at siya'y mapagpala na iyong kagalingan sa mga sugat at latay ni Jesu Kristo.
iabot mo ang iyong kagalingan, O Diyos, sa buhay po ng kapatid na iyon. Salamat po, purihin ka sa gabing ito at sa lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati at parangal sa gabing ito sa pangalan at dugo ni Jesus. Lord, ito rin po ang aming pasasalamat na sa gabing ito kami nagdiwang, O Diyos, ng 3rd year anniversary ng G12 Malolos Network na ito, Panginoon, our CLC. Salamat po, Diyos, sa iyo po lahat ng kapurihan, sa lahat ng bagay na ito na kami po'y pinagtagumpay mo sa loob ng 3 taon, hiniyaan mong nananatili hanggang sa ngayon at mananatili pa sa maraming panahon, O Diyos, sa iyo pong dakilang kalooban. Salamat po, Diyos, sa iyo lamang po ang lahat ng pagsamba, pagdakila, pagtatangi, pagtataas sa pangalan ni Jesucristo. Amen, amen, amen. God bless you. Shalom, everyone.